So, isipin po ninyo, mga didis. Anong DDs? DDS kasi yun. Isipin nyo, mga didis. Sinortcut mo, ha? Mga didis. Pabor ba sa inyo ang kasalukuyang 19th Congress composition? Mas ngayon ba, ano ang chance ng akwital o pauubaya mo sa next Sa Congress 20th Congress. na hindi ka pa sigurado ang kanyang composition? Paano kung maolats? Paano kung ang mga puro- klaro, correct. di ba? Oo. You know what I'm saying? I know what you're saying. So please do think about it. Ito pong impeachment trial na ito na marami po nag-aabang malamang. Tanungin ko lang po kayo. Regardless kung ang pag-uusapan natin dito ay ebidensya, yung mga napakinggan natin, isang tabi natin muna yung ebidensya kasi po, madaling sabihin na hindi, kami ay magdidesisyon ayon sa mga ebidensya na ihaharap sa trial, yung mga ihaharap ng prosecution ng mga ebidensya. Opo. Ideal yun, di ba? That you will decide based on what is presented na mga facts and evidence dito po sa inaakusa sa Vice Presidente. Okay? Ito ho ay based on evidence, facts, and politika. Di ba? Yung politika. So, isang tabi natin yung facts. Puntahan natin ang politika. Bilangan ng kaalyado na boboto po kontra sa conviction, meaning sa acquittal po sila, at hindi na po babasahin pa man lamang o titimbangin ng ebidensya. Opo, magpakatotoo po tayo, di ba? Yan po ay pwede at pwede mangyari. Kayo hong nakikinig ngayon, nanonood ngayon, ito ho lamang ay for the sake of discussion with all due respect sa mga miyembro po naman ng ating po mataas na kapulungan ng Kongreso. Ano ho sa palagay nyo? Mas pabor ba kay VP Sara ang kasalukuyang miyembro ng Senado ng 19th Congress? Meaning, lamang ang acquittal kung ngayon pagbobotohan niya ang 19th Congress. 9 votes to acquit. Kung 20th Congress, mas hindi sigurado, mas tagilid, o mas pabor kay VP Sara. So, sabihin po ng politika, bilangin po ninyo. Dahil po sa ngayon, mga kapatid, ang kandidato, dalawa. Ang klarong-klaro po naman na pro VP Sara. Huwag na ho nating pa yan, di ba? Huwag tayo dalawa. Yung isa, mukhang rumirehistro. Si Senator Bongo rumirehistro. Si Senator Bato at saka si Ate Amy, medyo hindi pa nakakasigurado. Although, lahat naman sila hindi nakakasigurado kasi nga survey pa lang yan. Pero assuming lang po na mabawasan po itong mga to, hindi sila manalo. So bibilangin mo. Ngayon, sinasabi nila, ang mga Villar daw, ang sinasabi malamang na bumoto sa acquittal. Ito ho ay mga usap-usapan po natin na babasa. Oo. Meron pa iba mga pangalan na lumulutan. Ngayon po, dalawa yung Villar na nando doon. So, dalawa na yon. Yes. Kung votes hindi agad. manalo si Camille, hindi pala rin si Camille, di isa na lang. Oo. Tama? Oo. Opo. 9 to convict, ha? So, isipin po ninyo, mga didis. Anong DDs? DDS kasi yun. Isipin nyo, mga didis. Sinortcut mo, ha? Mga didis, pabor ba sa inyo ang kasalukuyang 19th Congress composition? Mas ngayon ba, ano ang chance ng acquittal o pauubaya mo sa next Sa Congress 20th Congress. na hindi ka pa sigurado ang kanyang composition? Paano kung maolats? Paano kung ang mga puro- klaro, correct. di ba? Oo. You know what I'm saying? I know what you're saying. So please do think about it. FM. Gamit-gamit ng kaunti pong kalkulasyon kung ano ang mas pabor. Ngayon, na sinasabi, huwag niyo madaliin. O naman, sino ba nagmamadali? Pero huwag niyo namang upuan. Mga kapatid, at ako po ngayon pala nagpapasintabi po sa ating mga kagalang-galang na mga mambabatas. Pati po doon sa mga re-electionista at sa mga hindi po re-electionista na 12. Sabi ko nga po kanina, mismo kay Senator Pimentel, alam niyo po, kapag sila nakabakasyon, may gawin man sila o wala, sila man po'y nasa abroad at enjoying the different
cool environment, tuloy po ang sweldo nila. Sana huwag kayong sa akin magalit ha. Totoo ho naman ito. Pati ang staff nila, tuloy-tuloy. Walang bawas yan. Okay? Walang bawas yan. So ito lang po mga kapatid. Bilangin po natin tong mga panahon na ito na sinasabi nga po mismo ni Senator Coco at kami po sumasaludo sa kanya kasi siya ayaw niya magsayang ng oras. At sabi nga niya, nung tumakbo sila bilang mga senador o kongresista, kasama sa sinumpaang tungkulin yung pong pagsunod sa saligang batas at ang kanilang obligasyon kasama dyan kung sakasakali na magkaroon ng impeachment. Di po ba? O sige. Opo. Nag-adjourn ang Senado, ang Kongreso, Pebrero 5. Okay? Okay, Pebrero 5. So, sa remaining days hanggang February 28, meron pong 23 days. Ang Marso, may 31 days. Ang Abril, may 30 days. Ang Mayo, may 31 days. At June 1 lang po kasi nga June to ang balik nila, that's 116 days. FM. 116 days. Okay. So June 2 hanggang June 11, 6 session days lang yan. So meron pong 3.8 months magmula nung nag-adjourn sila hanggang sa June 1. 3.8 halos 4 na buwan. Sabihin mo na meron po silang mga draft ng mga rules na ito, pero ikaw na Pilipino na nag-aambag sa sweldo at benepisyo nitong mga kagalang-galang ng mga mambabatas na ito, hindi kaya lugi rito. Tayo nagpapagal dito, di ba? Tayo po nagtatrabaho tayo dito, tayo gumigising na madaling araw. With all due respect ha, sila mga kapatid sa loob ng, magmula po ito, Feb 6 hanggang June 1, that's 116 days. So, June 11 ang last session day. So, June 12 to July 28, mga kapatid. Yun ang bilang natin dito. That is 45 days. So, kapag binilang mo yung 116 days to 45, hanggang 45 days ng July 28, that's total of 161 days. I-divide mo yan ng 30 days. That's equivalent to 5.3 months. Kung wala mangyayari pong impeachment hearing, kasi po ang kanilang basically po, may hearing ka 6 days, hindi matatapos, sabi ng Senator Coco, di ba? Wala, practically po, rules lang dyan and then a little memoranda. Pero talagang ang simulan ng bakbakan dito, July pa. So hindi naman siguro po ikasasama ng loob nila kapag tayo nagsabi na hindi kaya kayo lugi dyan, di ba? 5.3 months. Baka sabihin nila, bakit naman sinama mo yung araw ng Sabado at Linggo? Ba't naman sinama mo yung Semana Santa? O bilangin natin ngayon, minus itong mga Sabado at Linggo at saka Pista Official. Okay? February 5 to Feb 28, 18 working days. Okay? Opo, 18 lang ito. Hindi po gaya ng aking bilang na 23. You know what I'm saying? Minus na po dito yung Sabado at Linggo at Pista Official. March 1 to 31, 21 working days. April 1 to 30, 19 working days. Kasi nga, araw ng Kagitingan, April 9, Monday, Thursday, April 17, April 18, Good Friday. Samahan pa po ng Sabado at Linggo. So, 19 working days lang. May 2 to 30, 20 days lang. Kasi nga, May 1 na Labor Day at eleksyon na May 12. So, ang total niya mga kapatid, from June 2, alright, to June 30, 20 working days, 98 days o 3.2 months. 3.2 months. Tuloy ang sweldo, tuloy ang benepisyo, tuloy lahat ng perks. Ikaw na manggagawa na nakikinig ngayon, tuloy ka sa trabaho mo, pang sweldo sa kanila. I mean, with all due respect. Di po ba? So kung pupuntahan natin po yung, sabi nga ang simula ng sesyon ng 20th Congress, July 28 pa. So from July 1 to 28, practically po, yung pong hindi re-electionista, tuloy lang yan. Yung re-electionist po, tuloy din po ang sweldo niya kapag manalo ho sila. So tuloy pa rin po yan,
July 1 to 20, ituloy pa ng sweldo mo. So that's practically 20 working days. Kapag kinumpit natin yan, that's 3.9 months o halos 4 na buwan. Kalabisan ba para tayo magsabi na baka naman pwedeng hindi naman sa minamadali maging ano lang tayo, practical sa pagsunod sa provision ng saligang batas. Okay? In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all members of the House, the same shall constitute articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Forthwith. Agad-agad na magsisimula. Hindi minamadali. Hindi. Pero kung hindi ka magpapatawag ng special session, hindi naman kaya kalabisan po. Yung sinasabi ho natin na 116 days na tuloy-tuloy lang ang sweldo ninyo at benepisyo. Hindi kaya kayo lugi doon? True FM. Taas na. Paano naman siya hindi magtataas? Yes. Sa Divisoria mismo. Ito pong weekend, meron na pong reports na nagmahal ang presyo ng sibuyas. Yes. Sa Divisoria mismo ho, nagtaas na. Paano naman siya hindi magtataas kung ang gobyerno nagsasabi na mismo na magkakaroon ng shortage kapag hindi po nag-angkat nitong sibuyas na pula at saka na puti. So, pinangungunahan na daw po yung shortage. Sabi ho naman ng farmer na ating pong nakapanayam, dahil sa anunsyong ito, yung mga traders huminto na po sa pakikituring sa kanila sa presyo ng kanilang aanihin. Kasi nga daw, baka biglang ang daming supply nito at bumagsak ang presyo ng sibuyas eventually, itong local natin. So kung bibilhin na mataas ng trader, maka sila malugi, so hold muna. Kung meron na silang usapan ng 45 pesos per kilo sa farm gate, nag-hold muna. That's one effect. Second, kung ikaw naman ay trader ng sibuyas at nakarinig ka ng anunsyo ng DA na magkakaroon ng shortage, and to abort the shortage, mag-import sila and arriving on Feb 20, kung ikaw yung negosyante na mayroong facility for refrigeration, anong gagawin mo? Hindi ko muna ilalabas ito at aabangan ko yung binabanggit nilang tiyempo na kung saan magkakaroon ng shortage. So kahit na walang shortage, magkakaroon po ng ng shortage na gawa-gawa po ng anunsyo ng gobyerno. Yan po ang magiging resulta niyan. Di po ba? Kailangan pa na matalinong tao para maintindihan yan with all due respect. Opo. So, nagkakaroon po ng effect sa presyuhan po ng ating mga magbubukid, sa presyuhan po sa farm gate, at nagkakaroon din po ng effect doon sa mga traders na gusto pong kumita ng mas malaki. Ganon din po dito nga, di ba, sa busway na ito, sa kanilang anunsyo. May effect ka agad, di ba? Sa isipan ng mga commuters, itong mga taong ito, wala malasakit ito sa amin. Di ba? Ang gusto lagi, ang komportable, mga dikotse. Ang gusto lagi magpakitang gila sa mga dayuhan na ilang araw lang naman dadaan dyan sa EDSA. Pero pagkatapos nila, balik na naman sa Kalbaryo. Hindi ba ganun po ang datingan? Well, anyway, yan po mga nakaupo sa pwesto Diba? May magagawa ba tayo? Oo. May nag-suggest nga, palitan na daw yung pangalan ng Department of Agriculture. Gawin daw Department of Aggravation.